Bilang kasambahay, mas mababa pa sa asawa. Sino ang mag-aakala na pagkatapos uminom ng gamot, ay hindi ko akalain na nabuntis pa rin ako. Ramon, palagi kang umiiwas. Huwag ka na umalis. Pwede ba? Don Antonio, hindi ako... Ramon! Ramon! Sino ka? Kahapon lang ba ang unang beses mo magsilbi? Don Antonio, ako po si Maricel. Kahapon lang po ang unang beses ko magsilbi. Magkamukha man, hindi ka pa rin si Ramon. Kunin mo ito. Para na rin itong kabayaran. Linisin mo ito at bumaba ka. Huwag kang magpakita sa harap. Ang gabi na yun. Si Don Antonio akala niya si Miss Ramona ako. Maricel, magandang umaga, prinsesa. Walang modo si Don Antonio. At sumama ka pa. Ang tagapagmana ay dapat galing sa akin. Ikaw lang namang kasambahay ay naghahangad ng lahi ng hare. Maricel, hindi po. Uminom ka na lang. Huwag mo akong pilitin. Hindi po, prinsesa. Hindi po. Ipainom niyo siya! Prinsesa, wag po! Maricel, kasambahay ka lang. Ang mga hindi nararapat ay itigil mo na. Alis. Maricel, bakit hindi ka pa naglilinis ng snow? Sa kalahating oras si Prinsesa at Don Antonio ay pupunta sa Hardin ng Kanluran. Ang mga snow dito humantala sila. Haya mo bang panagutan? Ate Liza, pupunta na po ako. Magpakaawa ka pa. Akala mo dahil nakasipi mo si Don Antonio ay aakyat ka na agad. Alam mo, dito sa palasyo, mas mababa ka pa sa aso. Ang bata na ito, ang tanging pag-asa ko. Sa ugali ni Prinsesa, pag nalaman niyang buntis ako, ipapatay niya kami ng anak ko. Kailangan kong makaisip na makatakas dito. Don Antonio, huminto ng snow. Ang mga bulaklak ng prutas sa Hardin ng Kanluran ay maganda. Ang tanawin sa paglilibot ay siguradong maganda. Let's go. Para hindi maghintay ang mga tao. Don Antonio, Her Majesty, yesterday kept on saying that for so long we have no child. Bilang prinsesa, nais ko mabigay ng anak. Matapos maglilibot, gusto mo bang ipagawa ang doktor na maghanda ng gamot? Sa Doña Regina, ako na ang sasagot. Wala nang kailangang sabihin. Malapit na tayo sa Hardin. Mas importante ang paglilibot. Let's go. Oo, si Maricel na, dating kasambahay. Bakit ang bagal mo magwalis ng snow? Nagpapabagal ka? Gusto mong madalas ang prinsipe at prinsesa? Ate Lisa, hindi ako maganda ang pakiramdam. Bibilisan ko na. Hindi ko ipapahintay ang prinsipe at prinsesa. Ate Lisa, si Ate Marichel ay mabait. Ngayon ay hindi maganda ang pakiramdam. Patawarin niya na po siya. Ikaw na bata? Nagtatanggol ka pa. Nakuha mo na ang ugali niya. Ngayon, para kay prinsesa, paparusahan ko kayo. Ate Liza, walang kinalaman si Peachy. Parusahan niya na lang ako. Huwag na siya mahirapan. Lumalaban ka pa. Maricel, huwag mo akalaing natulugan mo siya ay maghahangad ka na maging mataas. Sa buong palasyo, ang panganay na anak, si prinsesa lang ang magbibigay. Ikaw na mababang kasambahay, hindi ka karapat-dapat. Tawag! Hindi! Pinipigilan siya! Dumating si Don Antonio! Anong nangyari? Tumayo ka
Don Antonio, tingnan. Ang mga kasambahay dito mahirap din ang trabaho. Nandito para tulungan sa pag-ayos. Maganda naman ang intensyon. Sa tingin ko, madulas dahil sa yelo. Nadulas lang siya. Salamat, prinsesa. Ako po mismo ang nadulas. Ikaw ay mapagpansin at maalalahanin sa mga tao. Don Antonio, tingin ko ayos na ang pag-ayos. Tara na. Tara na. Dito sa palasyo, ako lang naman, isang mababang kasambahay. Ang pagkadulas ko ay walang halaga lang. Ramon. Don Antonio, nag-inom ka ng marami. Si Maricel ito. Kanina niyang nilagyan. Ang iyong tasa, di ba? Okay ka lang? Salamat, prinsesa. Walang kwenta ka. Di mo pa magawa ang simpleng bagay. May sugat ka. Huwag kang magpapahiya sa harap ko. Itaas mo. Hanapin ang doktor para hindi sabihin na pinapahirapan kayo. Don Antonio, hayaan na lang. Si Liza ang magtawag. Nasunog ang kamay ni Maricel. Magpahinga muna siya. Salamat, prinsesa. Si Maricel ay isang banta. Nang sumampas siya sa kama ni Don Antonio, na yon ay ginagamit ang sugat para maawa. Kung hahayaan pa siya, baka magawa niya ang hindi inaasahan. Isang alahas ni Don Antonio. Ilagay mo ito sa bulsa ni Maricel. Gusto kong hindi na siya makabangon. Prinsesa, huwag mag-alala. Ako na po ang gagawa. Tiwala po, hindi siya makapagsalita. Pera, kailangan ko ng pera. May pera, makakapag-alis ako sa palasyo para makahanap ng ligtas na lugar para ipanganak siya. Ang hirap na ito ay walang halaga. Para sa anak, kailangan kong tiisin. Doktor, sandali. Maricel, may nahulog sa'yo kanina. Parang alahas. Ito ba alahas si Don Antonio? Bakit nasa'yo? Hindi ito akin! Hindi ako nagnakaw! Prinsesa, patikinggan po. Simula kaninang umaga, nasa habi ng kanluran si Ate Maricel. Walang patatatao na hawakan ng gamit ni Don Antonio. Malaking pagkakamali lang po ito. Walang katotohanan! Nung nagkamali si Don Antonio, nakita-kitang mayabang, tumingin sa manggas niya. Siguro nung oras na yon, muninakaw ang Jade. Ngayon nahuli ka na, magdedebat ka pa? Maricel, alam kong sugatan ka, kaya pinatawag ko ang doktor. Ikaw naman, naglakas loob kang magnakaw. Sa tingin mo, pwede kang magmalabis? Don Antonio, hindi ako nagnakaw. Hindi ko ito kinuha. Paniwalaan niyo po ako ngayon. Don Antonio, marahil si Maricel ay nalito lang. Ngunit ang Jade na ito ay personal mong gamit. Kung kumalat ito, Mga bantay! Bitbitin siya sa silong! Walang utos ko! Huwag bigyan ng pagkain! Wala ring tubig! Opo! Don Antonio, hindi ako nagnakaw. Hindi talaga ako nagnakaw. Don Antonio! Humph, isang mababang kasambahay. Hindi karapat-dapat. Maricel, sa sitwasyong ito, hindi ka pa rin aamin? Nagnakaw ng Jade Pendant para makasama siya. Gusto mo pang magpakaawa para makalusot? Hindi ako nagnakaw. Prinsesa, alam mong... Alam. Gusto mong akitin si Don Antonio. Pakinggan mo, sa palasyong ito, ang prinsipe at prinsesa lang. Ikaw na mababang babae, hindi karapat-dapat magbaba ng sapatos ko. Maricel, kung marunong ka, agad kang umamin. Para hindi masaktan. Hindi ako nagnakaw.
Hindi ako ang gumawa! Hindi ako aamin! Okay. Since you won't listen, then suffer. Don't blame me for being cruel. Hindi ako nagnakaw. Prinsesa, kung mananaman ni Don Antonio, Para kay Don Antonio, ikaw lang katulong na magnanakaw. Kahit sirain ko mukha mo, hindi niya titignan ka. Ate Maricel, kailangan ko sabihin kay Don Antonio para makarating siya at tulungan si Ate Maricel. Liza. Prinsesa! Hindi ako! Hindi talaga ako! Don Antonio, tulong po kay Ate Maricel. Walang galang. Alam mo ba kung saan ka? May lakas ka bang pumasok? Don Antonio, tulong! Don Antonio, tingnan niyo po ito. Itong binigay niyo kay Ate Maricel pagkatapos niya siyang mahalin. Pinag-ingatan ni Ate Maricel ito. Para sa kanya, napakahalaga niyo. Paano niya nagnakaw lang J pendant niyo? Tumayo ka muna. Titingnan ko muna sa silong kung aminin ni Maricel at magpakumbaba. Papatawarin ko siya ngayon. Opo. Kahit dumating si Don Antonio, walang mangyayari. Nagnakaw ka ng jade pendant ni Don Antonio. Sa harap ng lahat, nakita ka ng lahat. Liza, gawin mo na. Maricel, aminin mo na. Kung aminin mo, mabait si Prinsesa. Baka sakaling tulungan ka niyang Magpakumbaba kay Don Antonio. Huwag aminin. Wala pa si Don Antonio. Kung aminin ko, tapos na ako. Hindi ako. Bakit ko aaminin? Hindi mo tinanggap ang mabuting usapan. Kung gusto mong mamatay, huwag mong sisihin ako. Wait lang. Wait! Don Antonio, sa oras ka dumating, nagpakumbaba ako. Ngunit ayaw aminin ni Maricel. At hindi pinapansin ang batas ng palasyo. Maricel, binibigyan kita ng huling pagkakataon. Magtapat ka na. Don Antonio, hindi ako. Don Antonio, matigas ang bibig nito. Sa tingin ko, bigyan ng parusa para magtapat siya. Dahil ngayon, nagnakaw siya ng gamit niyo. Sa susunod, baka nagnakaw pa ng prinsesa. Maricel, binigyan na kita ng pagkakataon. Hindi mo lang pinahalagahan. Since ayaw niyang aminin, sumunod sa batas ng palasyo. Parusahan. Hanggang sa magtapat siya. Aray! Para kang drama queen. Isang sipa lang. Ganyan ka na. Akala ng iba, buntis ka kay Don Antonio. Sa tingin ko, pinapangap ka lang. Liza, dahan-dahan. Huwag saktan siya. Hindi pwede. Anak ko, hindi kita hahayaan mapahamak. Don Antonio, ako ay buntis. Ano? Don Antonio, isang buwan na ang nakalipas. Hanggang ilang araw lang, nagsuka ako. Nalaman ko na buntis ako sa anak mo. Don Antonio, hindi ako nagnakaw. Hindi ako nagsinungaling. Gusto ko lang protektahan ang anak ko. Paano nangyari? Buntis si Maricel? Walang katotohanan! Matapos ang gabi, uminom ka ng gamot para hindi mabuntis. Paano ka mabubuntis? Sa tingin ko, gusto mo magpanggap na buntis para lokohin si Don Antonio. Gamot para hindi mabuntis? Opo, si Maricel mismo ang uminom. Sabi niya hindi maganda ang kanyang kalusugan. Hindi siya makapagbigay ng anak kay Don Antonio. Ngayon, ay hindi pa panahon na mag-away kay Prinsesa. Opo. Don Antonio, uminom ako ng gamot para hindi mabuntis. Ngunit ang bata ay hindi dapat mamatay. Maricel, alam mo ba ang parusahan ng pagpapanggap na buntis? Kung gusto mong lukohin ako, gamit ang di pa isinisilang na bata para kaawaan ang iyong buhay
ay hindi na mabubuhay. Don Antonio. Hindi ko magawa. Nalokohin kayo. Uminom ako ng gamot. Ngunit malakas ang bata. Hindi siya dapat mamatay. Kung hindi kayo naniniwala, patawag po ang manggagamot. Kung peke, handa akong ipagbunyi ang parusya. Pumunta. Patawag ang manggagamot. Opo. Don Antonio, bakit po ako pinatawag? Opo. Surin mo siya. Opo. Don Antonio, buntis po siya. Ano? Humigit kumulang, 1 buwan ang buntis. Ngunit kanina, marahil ay nabangga siya. Magulo ang pulso. Kailangan magpahinga at uminom ng gamot. Baka manganak. Don Antonio, patawad! Hindi ko alam na buntis si Maricel. Ako, hindi ko sinasadya na sipain siya. Umalis ka na. Tanggalin ang tali. Po! Dalhin sila sa hardin ng kanluran. Padalhan ng 2 maingat na kasambahay. Ha? Anong, ha? Poe, Don Antonio, Kung ligtas na ipanganak ang bata, hindi ka naman mapapabayaan. Ngunit ang mga batas dito, dapat mo malaman. Ipapatawad na kita ngayon. Magpakabait ka lang. May kapalit ang lahat. Salamat, Don Antonio. isa lang siyang mababang kasambahay, pero nagbuntis pa ng anak. Maingat si Don Antonio. Ako ay mag-uutos na ipadala ang gamot. Ako'y alagan si Maricel. Ang perang ito, sapat na para sa isang kasambahay na mabuhay ng tahimik. Ngunit ang gusto ko ay hindi kailangang magpanggap, hindi kailangang mag-ingat, ang kalayaan na mabuhay. Ang palasyong ito ay hindi para sa akin. Halika na, ate. Prinsesa, si Maricel. Walang hurrying. Habang nandito siya, Marami pang pagkakataon. Ate Maricel, inom na po kayo ng gamot. Ate Maricel, may Little Prince na tayo. Hindi na magawa ni Prinsesa. Peachy, hindi ko pinangarap mabuhay dito. Galit na galit si Prinsesa. Hindi niya ako napatay. Mas malupit siya. Maganda lang siya sa akin dahil sa bata. Kung ipanganak ang bata, tayo pa rin ay mga alipin na pinapalo at sinisigawan. Mananatili dito, mapapahamak kami. Kailangan kong mag-isip para makatakas. Para ligtas, ipanganak ang bata. Ate, napaka-risky nito. Maraming bantay dito. Paano tayo makakatakas? Kung malaman ni Don Antonio, tayo... Peachy, hindi mo ba gusto ang malaya? Walang kailangang sundin na utos? Ate Maricel, eto. Peachy, tuluhan mo ako sa huling beses. Alam ko, sa Timog Bayan, may pamilihan ng anino. May kilala doon na Mang Juan. Ibigay mo ito sa kanya at hingin ang tulong niya. Ikaw. Pagdating mo doon, sabihin mo sa kanya. Ate, napaka-risky nito. Kung mahuli tayo. Manalo man o matalo. Peachy, pag nagtagumpay tayo, sa susunod, bagong buhay na tayo. Opo? Miss Maricel, bilisan na. May sinundo akong karwahe sa labas ng bayan. Labas lang ng bayan. Okay. Ate, nandito na ako. Alis na. Alice! Maricel! Maricel! Nasaan siya?
Maricel! Prinsesa! Si Maricel parang tumakas. Kinuha na rin ang kanyang mga gamit. Ano? Wala na akong magawa. Akala ko may proteksyon siya. Di pwede harap-harapan. Gusto ko walang makakaalam na mawala ang bata. Sayang ang gamot ko. Pinaghirapan ko maghanap nito. Uminom lang. Akala nila di lang kaya ng sanggol. Walang makakahadlang sa atin. Si Maricel di talaga magpahina. Ngunit, umalis si Maricel. Walang na Makakahadlang. Liza, ipagbalita kay Don Antonio na tumakas si Maricel. At magtago-tago kang maghanap kay Maricel. Kung di pa siya nakalabas, Eddie. Mainitindihan mo? Opo. Walang kwenta! Walang kwenta kayong lahat! Isang buntis, nakatakas pa sa palasyo. Kayo mga bantay, walang kwenta lang ba? Prinsipe, huwag po kayong magalit. Pinapalibutan na po namin ang buong palasyo. Nakita namin na si Miss Maricel tumakas sa likod ng palasyo. Pasensya na po. Don Antonio, Huwag po kayo magalit. Baka po kayo magkasakit. Buntis pa si Maricel. Hindi siya makakatakas ng malayo. Marahil, nagpadalos-dalos lang siya tumakas. Pinagbawalan ko na ang lahat ng bahay. Pinagtanong ko na rin ang lahat ng kasambahay. Nagpadalos-dalos lang? Pinagbigyan ko siya para magpahinga. May lakas siya. Tumakas kasama ang anak ko. Ipasa ang utos ko. Isara ang Maynila. Maghanap sa bawat bahay. Ang lahat ng buntis, dala sa palasyo para tanumin. Ang anak ko, hindi maaari magpalipat-lipat. Umalis. Po, agad po namin gagawin. Tutulong din po ako maghanap. Mas mabuti na lang. Di na ako mag-aaksaya ng oras. Sa oras na mahanap siya ni Antonio, hindi siya mapapatawad. May tao ba? May tao ba dito? Miss, naghahanap ka ba ng bahay? Opo, Manang. Nakita ko po ang inyong poster. Magkano po ang buwan ng upa? Wala akong maraming pera. Ay, ganito lang ang Hayden. 50 sentimo lang ang buwan. Kung matagal magrenta, pwede pang babaan. Alam kong hirap kayo. Kung bagay, dito na kayo. Sige po, Manang. Dito na po muna kami titira. Sige. Magbabayad muna ako ng 3 buwan. Kung may kailangan, sabihin mo. Nasa kapitbahay lang ako. Oo nga, miss. Anong pangalan mo? Ako si Maricel. M-A-R-I-C-E-L. Dito. Peachy! Ate! On the way na si Manang Midwife. Relax. Relax lang. Push na. Labas na. Labas na, iha. Isang lalaki. Maputi at malusob na lalaki. Iha, tingnan mo. Wow, ate! Lalaki siya! Siya, tatawagin nating Miguel. Miguel na nagmumula sa salitang pag-ibig. Ang ina mo ay nagnanais na ikaw ay ligtas at hindi na maranasan ang hirap na naranasan ko. Benta po ng lip tint! Bago at sariwa! Oh, ate, tingnan mo ang lip tint ko. Gusto. Benta po ng lip tint! Pwede pong subukan! Ate, ayos ka lang ba? Okay lang. Uy! Oh, Miss Maricel, nagbenta ka? Matagal na. Bakit ikaw nag-iisa lang may anak? Nasaan ang asawa mo? Don, nagbenta lang po ako. Magpakabait ka. Walang intensyon. Oh! Sumama ka sa akin! Kumain tayo ng masasarap, mas maganda kaysa dito. Tiwala lang, kung ikaw ay mag-asawa sa akin, sa bayang ito, walang magdaring, saktan kayo. Huwag na.
Huwag mo akong abalahin. Nagbenta ka. Nagbenta din sa akin. Tingnan mo, walang lalaking nagmamahal. Kung hindi, paano ka mag-isa? May anak sa labas. May tatay ako! Darating ang tatay ko para sa amin! Boss Tigre, pakinggan mo ang batang to. Sinasabi pa may tatay siya. Sa tingin ko, patay na siguro ang tatay nga. Kung hindi, siguro ayaw na niya kayo. Hindi patay ang tatay ko! Sisiguradong susunduin kami ng tatay ko! Batang walang hiya, sumasagot ka pa. Kung magsalita ka pa ng walang katotohanan, ire-report kita sa pulis. Oh. Sa pulis? Di mo alam! Ang bayo ko ay hepe ng barangay! Kayo, may gustong pakialaman ako? Kayo! Sumobra na kayo! Sa gitna ng araw, walang batas dito? Batas? May batas naman. Ipapaalam ko, dito sa bayan, ako ang batas! 5 taon na! Pinahanap ko sa inyo isang babae at isang bata. Walang kahit anong balita. Prinsipe, huwag po magalit. Pinadala ko po ang mga tauhan sa lahat ng bayan. Maraming larawan ang ipinaskil. Ngunit si Miss Maricel, parang nawala sa mundo. Walang bakas. Maaring lumipat si Miss Maricel. Walang kwenta! Walang kwenta kayong lahat! Prinsipe, nahanap na. Nahanap na si Yang Don Miguel. Ang itinadhanang tagapagbantay. Sa labas ng bayan, may nakitang bata. Nakamukha niyo, Prinsipe. Totoo po. Siguradong totoo. Bukod pa, may balita ang tagapagbantay na si Miss Maricel ay hindi maganda ang buhay at lagi pinapahirapan. Walang galang! Handang kabayo! Agad na! Magtungo na sa San Pedro! Opo! Huwag kang magpumilit. Sumama ka sa akin. Bitawan ako! Bitawan! Bitawan ang aking ate! Bitawan ang aking ina! Batang walang hiya! Hindi! Bitawan! Boss Tigre, ang batang babae ay maganda rin. Mas mabuti, 2 na lang. Para sa iyo! Dalhin silang lahat! Hindi kami sasama sa inyo! Ikaw, babae ka! Kailangan mong pagsabihan! Ate! Bitawan ang aking ina! Batang walang hiya! Miguel! 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 Aray! Walang hiya! May lakas ka pang harangan ako. Ako, papatayin ko kayo. Kuya! Wala kang utang na loob. Gagawa kita ngayon sa gitna ng kalsada. Subukan mong lumaban. Tama ka, kuya! Ipakita natin sa babaeng to na ikaw ang may lakas! Na ikaw ang may lakas! Tigil! Kuya! Sino yan? Ang suot niya, parang hindi ordinaryong tao. Maricel Luna, dinala mo ang anak ko sa San Pedro. Nagpalit ng pangalan, Boss Maricel. Si Boss Maricel! Ay, hindi pala biyuda. Don Antonio? Narinig niyo ba si Boss Maricel ang tawag sa kanya? Don Antonio! Ang tambay na to, baka may problema na. Baka nga mapahamak siya ngayon. Binata, may lakas kang suntukin ako at nagpapanggap na prinsipe? Ang layo ng San Pedro sa Maynila. Walang prinsipe dito. Pakinggan mo, ang bayo ko ay hepe ng barangay. Kung may prinsipe dito, alam na ngayon. Mga kapatid, atakehin nyo! Ipakita natin sa kanya sino ang may hawak dito. Atakehin nyo! Yung peking prinsipe, hindi pwede basta bugbugin. Ang damit niya parang hindi ordinaryong tao. Mag-report na kay Hepe! Ang maliit lang ang lugar natin. Kung may mangyari sa prinsipe, lahat tayo, tapos... Ate! Prinsipe!
Ang galing din ng peking prinsipe. Oo nga. Sigil? Nandito na si Hepe! Bayaw! Sa wakas, nandito ka na! Yung batang yan! Sinaktan niya ako at ang mga kapatid ko! Peking prinsipe pa! Agad niyo arestuhin! Ipagbunyi niyo ako! Walang takot! Ang tapang mo mapanggap na prinsipe! Mga tauhan! Arestuhin niyo siya! Tigil! Sino ang may lakas? Bilang hepe, hindi mo tinitignan ang katotohanan? Nandito ako! Agad tayo mo ko! Walang makakalusot sa akin. Alam ko, nakita ko na ang mga bantay ng palasyo. Kapag lumalabas ang prinsipe, maraming sumusunod. Palaging may bantay sa tabi. Paano mo nagawa na mag-isa kang lumabas? Peke, tama si kuya. Siya lang? Siguro peke lang yan. Kuya, utusan mo ang mga pulis. Bugbugin mo siya at ikulong siya para makaganti ako. Since you've seen the palace guards, siguro nakita mo na ang aking jade pendant. Ito ay bigay ng Yumaong Hari. Isa lang ito sa buong Maynila. Ate, ngayong nandito na siya, hindi na tayo makakatakas. Kung may mangyari kay Prinsipe, tapos na tayo. Siya talaga si Prinship. Naglingkod ako sa palasyo. Totoo po. Hindi to totoo, di ba, kuya? Bobo ka ba? Paano naman totoo? Peke lang yan. Pinapaniwala ka lang niya. Kahit totoo man, sigurado niya minakaw sa palasyo. Kung pakawala ng scammer na to, hindi mababayaran ng galit. Baka maparusahan pa ako. Ngunit kung siya ay prinsipe... Hindi! Impossible! Paano maging isang prinsipe sa maliit na bayan ito? Minakaw mo to, di ba? Scammer ka lang! Nagpapanggap na prinsipe! Ako ang huhuli sa'yo ngayon! Ipapadala ka sa palasyo sa Maynila! Tama si kuya. Agad na ikulong siya. Ilagay sa torture. Binata, abangan mo. Happy, huwag mapadalos-dalos. Totoo pong kay Don Antonio ang jade na to. Kung may ginawa kayo kay Don Antonio, ang kahihinatnan ay hindi ninyo kayang panindigan. Alam mo ba libak sa prinsipe at sirain ang regalo ng Yumaong Hari ay krimeng napapahamak ang buong angkan? Huwag kang magpapaniwala. Kung ikaw ay prinsipe, walang bantay sa tabi mo, walang kahit isang alalay. Pinapaniwala mo lang ako. Bantay? Ang aking mga bantay ay malamang nasa pintuan ng bayan na. Mag-isip kayo mabuti. Huhuli, ba kayo ng prinsipe o protektahan ang inyong mga buhay? Si Don Antonio ay naghanap kay Miguel. Kailangan nating bubilis. Kung may mangyari kina Don Antonio at Miguel, haharap sa hukumang militar. Alis! Opo! Alice, Ano? Si Maricel at ang anak niyang demonyo ay buhay pa? 5 na taon na! Prinsesa, natagpuan sila sa bayan ng San Pedro, si Maricel at si Little Prince Miguel. Si Don Antonio ay nagmadaling pumunta. Parang dadalhin sila pabalik sa palasyo. Ano? Ako? Ano ulit? Little Prince. Prinsesa, patawarin niyo po ako. Nagkamali po ako ng salita. Siya ay isang alipin. Karapat-dapat bang pumasok sa palasyo? Abangan niyo! Liza! Patayin mo silang dalawa! 5 na taon. Ang tiyan ko ay walang silbi. Walang anak. Huwag kayong maniwala. Agad aresto niyo siya. Ikulong siya. Hepe, pakiusap patawarin niyo kami. Hepe, pakiawa, bigyan mo kami ng pagkakataon. Ang babaeng ito, mahal mo siya, no? Gusto mo siyang iligtas? Hindi naman mahirap. Sumunod ka lang sa akin at magsama tayo ngayong gabi. Paano? Walang galang. Subukan mong hawakan siya. Patayin kitang buhay. Patayin kita! Mayabang ka, malapit ka ng makulong. Binibini, isipin mo mabuti. Susunod ka ba sa akin para pakawalan ko siya? O manonood ka lang na ikulong ko siya? Wala siyang lakas na hawakan ako. Wala siyang lakas? Sa harap ng bayo ko, ikukulong kita! Sa oras na yun, ako, susugatan kita para hindi ka makalaban! Don Antonio, walang bantay ang iyong paglabas. Responsable akong protektahan ka. Sumusunod ako. Ngunit dapat ninyong tuparin ang pangako.
Ate, huwag kang pumayag. Halika na, gabi ng kasal. Protekta kan si Don Antonio! Protekta kan si Don Antonio! Wilson! Sila ba yung mga sundalo? Sa tingin ko, mga mayayaman sila. Don Antonio, ako po ang hepe ng barangay. Di ko po alam na pupunta kayo. Pasensya na po. Don Antonio, napuntahan niyo kami. Ang batang ito ay walang takot. Niloloko kami bilang Prinsipe Antonio at nagpapanggap. Opo, Don Antonio. Ang batang ito ay napakasuplado. Niloloko bilang prinsipe. At sinaktan pa ako! Tingnan nyo! Huli po kami. Pinag-alala po kayo. Mapaparusahan po kami. Magandang araw, Don Antonio! Magandang araw, Don Antonio! Don Antonio! Aray! Don Antonio! Patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Tumayo na kayo. Sino ang nagsabing huwad ako? Ako? Walang akong mata! Nagkamali ako! Patawarin niyo po ako! Nagkamali? Pinabayaan mong magkasala ang iyong biyenan. Pinasaktan niya ang aking pamilya. Halos mamatay sila. Isang nagkamali lang? Bitayin silang dalawa. Bitayin sila. Bitayin! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Patawarin niyo po ako! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Don Antonio! Don Antonio! Sabi, sino ang utos niyo? Don Antonio, patawarin niyo po ako! Pinili din ako! Don Antonio, patawarin niyo po ako! Bilang opisyal, di kayo tumulong, kundi sumama pa sa pagsasamantala. Ang opisyal na ito, para saan pa? Bitayin silang lahat. Bitayin sila! Alice! Magaling! Magaling! Mga tao, pwede na kayong umalis. Umalis na tayo. Umalis na tayo. Asikasuhin mo na ang mga bagay dito. Aalis na kami. Po, Don Antonio! Don Antonio, Miguel. Miguel, Limang taon na. Dito kayo nakatira? Simple man ito, ngunit tahimik. Sapat na para sa amin na mabuhay ng maayos. Maricel, sumama ka sa akin. May malalamig na silid. May masasarap na pagkain. May mga tagapaglingkod. Hindi dapat si Miguel maghirap dito. Ang buhay sa palasyo, hindi ko gusto. Maricel, sumama ka lang sa akin. Bibigyan ko kayo ng karapatan. Karapatan? Alam mo ba, ang peklat sa pulso ko. Para sa akin, ang palasyo ay kulungan. Ako at si Miguel ay nakaligtas. Dahil kami ay umalis sa lugar na iyon. Maricel, Miguel ay Little Prince ng palasyo. Ikaw ang pinakamamahal kong babae. Hindi dapat kayo nasa labas. Maghirap at magpalipat-lipat. Ate, gising na si Miguel. Miguel, kumusta ka? Ina, masakit po. Ate, parang may lagnat si Miguel. walang hiya! Ang lakas ng loob mo sakta ng anak ko. Mas mabuti pang patayin siya. Peachy, bilisan mong tawagin ang doktor. Opo. Wait, ang kalagayan ni Miguel, siguro may internal injury. Ang bayang ito, walang magaling na doktor. Kung patuloy nating ipagpaliban, baka masira ang kanyang atay. Maricel, alam kong ayaw mong bumalik, pero mayon, buhay ni Miguel ang mahalaga. Ang mga doktor sa palasyo, ang pinakamagaling nila ay ang paggamot ng internal injury. Bigyan mo ako ng isa pang pagkakataon, pwede ba? Okay. Babalik ako. Ngunit kung may mangyari masama kay Miguel, kahit buhay ko pa ang kapalit, hinding-hindi kita papatawarin. Mga tao, agad maghanda ng pinakamabilis na karwahe. Pagkatapos magpadala sa malapit na butika, bilhin ang gamot para sa lagnat. Sa kalahating oras, uwi na tayo sa Maynila.
Opo. Sa huli, babalik pa rin ba ako? Ano sinabi mo? May mensahe si Don Antonio. Dadala si Maricel, kasama ang kanilang anak. Prinsesa, habang nasa palasyo, ang bata at si Maricel ay nasa kapangyarihan niyo. Tumayo ka. Tama ka. Siya'y babalik. Bibigyan ko siya ng isang malaking pagdiriwang. Gusto kong ipakita ang dalawang ito na hindi karapat-dapat at ipakita sa kanya kung sino ang tunay na may-ari ng palasyo. Mantiwala po kayo. Ang internal na sugat ni Little Prince ay hindi na delikado. Umuwi na rin ang lagnat. Ngunit, dahil siya ay natakot at pagod na pagod, kailangan pang magpahinga. Uminom ng gamot araw-araw. Magpahinga lang. Salamat, Doktor. Okay. Pumunta sa pagbibigay ng gantimpala. Walang anuman. Pinapainom ko na ang gamot. Maya-maya, ipapadala ko na. Ngayon, bumalik na naman tayo dito. Mahihirapan na tayong umalis. Miss Maricel, Her Highness ay maghahanda ng hapunan para sa inyo at Little Prince. Mangyaring dumalo bukas. Sabihin kay Prinsesa, huwag na niyang gastusan pa ako. Tagapag-atid lang po ako. Miss Maricel, bukas pumunta po kayo. Huwag pong pantayin si Prinsesa. Alis na po ako. Ate, mabait ba talaga si Prinsesa? Paano niya ginawa kay ate dati? Walang mabuting balak siya. Alam kong walang mabuting balak siya. Ngunit dito, palasyo ni Prinsipe Antonio. Kung hindi ako pupunta, di ko alam kung anong gagawin niya sa amin. Para kay Miguel at para sa akin, kailangan kong pumunta. Okay, ako ang sasama kay ate. Okay. Ano man ang harapin ko. Basta si Miguel ay ligtas, gagawin ko ang lahat. Siya nga si Miss Maricel. Parang wala namang espesyal. Totoo nga, si Prinsesa 6 taon pa lang dito. Ang anak niya, 5 na. Kaawa-awa din si Prinsesa. Si Prinsesa, mabait talaga. Pinagandaan pa ng salusalo ang babaeng to. Mapagmahal talaga si Prinsesa. Miguel, huwad matakot. Sumunod tayo, ina. Maricel, sa wakas, nandito ka na. Ang layo ng biyahe, ikaw at si Miguel. Maraming hirap naranasan. Siya, si Prinsesa Isabel. Magandang araw, Prinsesa. Ang cute ng bata. Maricel, umupo na kayo ni Miguel. Halika. Katulong! Ilabas niyo ang sinigang na manok! Ho. Marichel, subukan mo. Pinaghirapan ito ng kusina ang sinigang na manok. Masustansya ito. Paubaya kay Miguel. Salamat po, Your Highness. Ngunit sinabi ng doktor, 3 araw na payak lang ang kain. Kung magkasakit siya, masasayang ang kabutihan niyo. Totoo yan. Di ko naisip yan. Di ko alam kung ano ang susunod na mangyayari. Don Antonio, toast ko po kayo. Binabati ko kayo sa pagbalik ni Miguel. Totoo, Don Antonio. Bihira lang ganito kasaya. Kailangan niyo pong uminom ng marami. Ako ay masaya sa pagbalik ni Miguel. Sama-sama, tayong uminom.
Little Prince, ito po ay niluto ni Her Highness. Pwede bang tanungin, sino ang nagluto nito? Maricel, bakit mo sinabi yan? Gusto ko kayong tanggapin para may mainit si Miguel. Bakit sa paningin mo? Masyado bang sensitive si Miss Maricel? Totoo. Bagong dating pa lang, nagsusumbong na. Sa susunod, maghihirap siya. Maricel, Isabel is kind and gentle. Everyone knows that. It's just a bowl of congee. Don't worry too much. Tama po kayo. Ngunit bagong gumaling si Miguel, ayaw ko siyang mapahamak. Sabi niyo malinis? Kung hindi niyo subukan, kung walang problema, ako at si Miguel ay makakain ng maayos. Maricel, nagbibiro ka lang. Kakakain ko lang. Busog pa ako. Tsaka, ako ay matanda, hihingi pa sa bata. Kung kumalat, hindi maganda. Takot ka ba, prinsesa? O baka ang lugaw? Don Antonio, ako gusto ko lang alagaan si Miguel. Hindi ko akalain na ganito ang tingin mo. Kung talagang hindi ka mapakali, papabayaan ko na lang. Itapon na ang lugaw na ito para hindi ka na mag-alala. Maricel, maayos na pinamamahala ni Isa ang buong palasyo. Mabait din siya sa mga kasambahay. Bakit ka ganyan ang tingin sa kanya? Si Maricel Luna hindi madaling kausap. Agad niyang sinubukan sa lingin, si Prinsesa. Takot na po ba kayo? Subukan lang ninyo. Para patunayan ninyong walang ginawa, Maricel, naisip mo pa ba na ako ang prinsesa? Don Antonio, hindi ko sinasadya si Prinsesa. Bagong gumaling lang si Miguel. Subukan lang ninyo. Kung walang ginawa si Prinsesa, bakit ka nagpapaawat? Sapat na, Isa, subukan mong tikman. Bagong gumalik si Maricel, hindi pa siya sanay. Pasensya ka na lang. Tagapagbantay, ilapit nyo! Don Antonio, prinsesa, hindi ko sinasadya. Tagapagbantay, bitayin nyo siya! Alice, Don Antonio, patawarin niyo ako! Tawagin ang manggagamot! Sa itsura, may problema talaga. Sinakta ng bata. Sobrang malupit. Don Antonio. Surin ang lugaw sa sahig. Don Antonio, ito, may laso ng rugaw. Labis itong mapanganib sa bata. Kung maling kinain, mapipinsala ang utak at magiging isang baliw. Totoo ba? Don Antonio, hindi po ako nagsisinungaling. Ano ba talaga ang nangyari? Don Antonio, hindi ko rin po alam. Don Antonio, hindi po kasalanan ni Prinsesa. Ako po ang gumawa. Sa loob ng taon, ang prinsesa sa amin ay mabait lagi. Sa taglamig, binibigyan kami ng jacket. Sa tag-araw, niluluto kami ng munggo. Ngunit simula nang dumating si Miss Maricel kasama si Little Prince, kinuha niya ang atensyon ni Don Antonio. Si Prinsesa ay nasasaktan, ngunit hindi niya sinasabi. Masakit po sa akin, kaya po... Walang utak ka! Kailan ko sinabing gawin mo ito? Nasasaktan ako, pero hindi ko inisip na saktan sila. Bakit na ganoon? Prinsesa, gusto ko pong gawin ito. Malaki ang utang na loob ko sa prinsesa. Hindi ko kaya makita kayong nasasaktan. Ganon pala. Kaawa-awa si Prinsesa. Oo nga. Mapaprotekta din ang batang ito. Malabantay! Bitbitin siya sa kwarto na kagamitan. Ako mismo ang magtatanong. Since you acted on your own, according to the palace rules, 50 lashes. Don Antonio, patawad! Don Antonio, patawad! Don Antonio, patawad po! Isa, this time you failed to discipline your maid. From now on, magingat ka. Noted, Your Highness. From now on, I'll discipline the servants.
I won't allow this to happen again. Maricel, sorry for scaring you and Miguel. Wala nang problema dito. Hahatid ko kayo ni Miguel. Huwag na po, Don Antonio. Kami na po ang maglakad. Miguel, tara na. Ate, pagod si Miguel. Natulog na siya. Mas mabuti na natulog. Ate, sa nangyari? Nadanasan din ni Prinsesa. Pinagawasto din ng prinsepe ang kasambahay. Pinagalitan din si Prinsesa ng prinsepe. Hindi na niya kayo magawang saktan. Masaya. Ngayon, makakapamuhay na tayo dito. Manatili. Hindi ganun kadali. Ngunit natuklasan na may lason ng sopas. Alam na ni Prince. Mas aladaan niya si Miguel. Hindi na magawa ni Prinsesa. Syokton tayo. Si Prinsesa may suporta sa bahay ni Don Manuel. Matagal na siya dito. Ngayon, isang kasambahay lang ang nasira. Siya'y walang pinsala. Tayo? Dahan-dahan? Ate, anong gagawin natin? Bagong-bago lang tayo dito. Magpapatuloy ba tayong saktan? Mayong bumalik na tayo, hindi na tayo makakatakas. Gusto nating protektahan si Miguel. Kailangan nating talunin siya. Dito sa palasyo, mag-ingat lagi. Magbawas ng salita. Huwag magbigay ng dahilan. Walang kapangyarihan tayo. Magmamasit lang tayo. Hanggang makita ang butas. Bago tayo manalo. Opo! Her Highness, nandito po ako ngayon. Ang puso ko ay talagang nasasaktan. Ikaw ang prinsesa. Mayroon bang bagay na makapagpapasakit sa'yo? Your Highness, si Maricel Luna. 5 taon na ang nakalipas. Dating kasambahay lang siya. Umalis siya at nagkaanak. Ngayon ay hinanap ni Don Antonio. At ilang araw na ang nakalipas. Gustong protektahan ng palasyo. Pinagbintangan niya ako sa harap ng lahat. Pinagmamalaki niya ang anak. Gustong ipakita na siya ang may hawak ng kapangyarihan. Ako, ang opisyal na prinsesa. Ginawa niya ito. Nasaan ang aking dignidad? Ako ay nasasaktan. Isang tumakas na kasambahay ay may kapalitang magmayabang. Si Tonyo man. Ang bata ay hindi dapat malayo. Ang tumakas na kasambahay, walang dahilan si Tonyo na mag-alala. Si Don Antonio ay siguro para sa anak. Ngunit ang bata ay ipinanganak sa labas. Walang karapatan. Ngayon si Maricel ay araw-araw kasama ang bata. Ang mga kasambahay ay nalilito na kung sino ang prinsesa. Walang hiya. Ipahayag ang aking utos. Si Maricel at ang bata ay pumasok bukas ng umaga. Gusto kong makita kung sino siya. Na magpapaamo si Tonyo. Po! Salamat po sa pagtanggol niyo. Miss Maricel, may utos siya si Her Majesty. Buong umaga, dalhin ang Little Prince sa palasyo ni Doña Regina. Bakit biglang gustong makita si Ate Maricel? Alam po ba ninyo kung bakit ako tinawag ni Her Majesty? Ang iniisip ni Her Majesty ay hindi ko mapag-isipan. Sinusunod ko lang ang utos. Maghanda ka bukas ng maaga. Oh, Ako na po ang aalis. Ate, kakabalik lang natin. Gusto makita ka ni Her Majesty. Parang hindi ito maganda. utos ni Her Majesty, kaya kailangan kong pumunta.
Magandang araw, Her Majesty. Tumayo ka. Salamat, Her Majesty. Si Miguel ito, di ba? Halika dito. Magaling talaga siyang kausap. Ilang taon ka na? Lola Regina, 5 taon na po si Miguel. Tanggapin mo. Regalo ito ng Lola Regina. Salamat, Lola Regina. Hatin niyo si Miguel maglaro. Bantayan niyo si Miguel. Po, halika, Little Prince. Maricel, alam mo bang iyong kasalanan? Hindi ko po alam. Mangyari ipaliwanag, Your Majesty. Ipaliwanag? Ikaw lang namang kasambahay. Tumakas ka na 5 taon, pagbalik, nilabanan mo pa ang prinsesa. Ginawa mong kahiya-hiya siya. Ganito ba ang iyong asal? Her Majesty, ako ay nag-aalala sa kaligtasan ni Miguel. Hindi ko sinadya na respetuhin siya. Magpakabait ka sa palasyo. Itatapon ko na lang ang nangyari dati. Kung hindi, ilalagay ko si Miguel sa pangangalaga ni Isa. Siya ang prinsesa. Karapatan niyang alagaan si Miguel. Po, susunod po ako. Hindi ko ipapamana si Miguel sa iba. Parang ayaw na kami tanggapin ni prinsesa. Para kay Miguel, lalaban ako hanggang dulo. Sapat na. Umalis ka na. Po, Ina, galing ko ba? galing mo anak. Miguel. Halika. Ulitin. Baba. Para sa'yo. Salamat! Maglaro ka na. Maglaro na, Miguel. Dahan-dahan. Hindi ba busy si Don Antonio? Bakit araw-araw may time pumunta dito? Miguel is still young. These past few years, I couldn't be with him. Now that he's back, as his father, I should visit him more. Umalis ka! Prinsesa? Ano po ang problema? Sino po ang nagalit sa inyo? Sino pa ba? Si Maricel na babae. Simula nung bumalik siya, si Don Antonio araw-araw pumupunta sa kanyang harden. Si Don Antonio ay nagsawa lang. Antayin lang na mawala ang gana niya. Ikaw pa rin ang pinaka-importante. Habang may buhay ang bata, may sandigan si Maricel. Kung maghintay pa, ang posisyon ko bilang prinsesa ay aagawin na ng babaeng yan. Nalimutan ko nung una. Halika. Halika! Hanap pa ng tao sa labas ng bayan. Mas marami mas maganda. Bigyan ng sapat na pera. Utusan mo silang sumunod sa akin. Ilang araw na lang undas. Sasabihin ko kay Don Antonio, dadalhin ko si Miguel magdasal. Alam kong hindi niya tatanggihan. Dadalhin ko si Miguel sa bundok. Utusan mong kidnapin si Miguel. Alalahanin, walang iwan ng bakas. Ngunit, kung hahanapin ni Don Antonio, ako mismo ang nagdala sa kanya. Kidnap siya. Ako rin, biktima. Sa oras na yon, magpapanggap akong natakot. Sino pa ang magdududa sa akin? Kung wala na si Miguel, si Maricel ay magagawa ko ang gusto. Prinsesa, magaling po. Don Antonio, may gusto akong pag-usapan. Mag-usap. Ilang araw na ang nakalipas, natakot si Miguel. Ang puso ko ay sumasabay na kinabahan. Narinig ko kahapon may pagdarasal sa sanktuaryo. Isama natin si Miguel magpa-blessing. Para mapalagay ang loob ni Lola Regina at ikaw. Sa loob ng taon, walang anak si Isa. Pero siya ang nag-aayos ng bahay at mabait din. Ang amulet ng sanktuaryo ay kilala nga. Nadapa si Miguel dati. Maganda ring magsimba. Ganon din ang aking iniisip. Bukas ng umaga, susundin ko si Miguel at magpa-blessing. Hindi magtatagal. Ikaw na ang bahala. Daladalang bantay. Ingat kayo. Opo, Don Antonio. Ganito ang pagkakasulat.
Tingnan mo. Wow, Miguel! Ang bait mo! Marunong ka na magsulat. Bagong gawa na pastillas. Miguel, tikman mo. Ubusin mo, dadalhin ka sa santuario, magpa-blessing, para lagi kang ligtas. Prinsesa, maliit pa si Miguel. Maka mahirap lumabas. Maricel, hindi ka ba mapalagay? Si Don Antonio ang nagpayag. Kahapon sa silid-aralan, sinabi ni Don Antonio, dalhin ko si Miguel, magpa-blessing para makalma. Miguel, sumunod ka doon. Sumunod kay prinsesa. Huwag maglaro. Dala mo ito para ligtas. Huwag mag-alala, Ina. Ako ay magiging mabait. Saan na tayo? Tigil muna, nauuhaw ako. Po! Her Highness, kape po. Bilson! Walang takot! Nilalabag ang karwahe ng prinsipe! Karwahe ng prinsipe. Kaya pala napakaganda. Buko yung bata! Palitan natin ng pera. Array! Dukutin! Sino kayo? Bitawan si Miguel! Miguel! Array! Miguel! Aray! Tulong! Balik kay Don Antonio, dinukot si Miguel. May problema! Anong nangyari? May problema, Don Antonio! Si Prinsesa si Miguel sa daan patungo sa santuario naka-encounter ng mga masasamang tao. Si Little Prince nakakidnap. Ano? Kidnap? Son? Sa daan patungo sa santuario. Walang kwenta kayo! Di nyo man lang maprotektahan ng bata! Umalis! Huwag kang magpanik. Papahanda ko niyang kabayo. Tayo magganap ng sabay ni Miguel. Hindi. Si Miguel ay napakabata. Takot ako may mangyari sa kanya. Don Antonio, nung narinig kong balita, agad akong pumunta dito. Luis, dali na yung mga tagapagbantay sa daan ng santuario. Walang palya. Hanapin si Miguel. Po, agad ko ipapadala ang tao. Kahit baliktarin ang buong gubat, siguradong mahahanap si Miguel. Handa ang kabayo! Bilisan! Magdala ng bantay! Sumama sa akin! Si Maricel ay babae lamang. Suicide kung pupunta siya. Hindi pwede may mangyari sa kanya. Alis po. Miguel! Ate, matagal na tayong naghahanap. Saan ba talaga si Miguel? Hanap pa tayo! Miguel! Tulong! Miguel? Tulong! Tulong! Sumalens! Kuya, yung natitirang pera natin, kailan natin makukuha? Antayin natin, makapahinga, saka natin alisin itong bata. Yung perang yon, sapat na para sa buhay natin. Miguel! Ina, tulong! Sirain mo lang ang plano ko. Mga hayop kayo! Nandito na si Ina. Miguel! Gusto mo mamatay? Susunod na ang healing mo! Kumuhawakan siya! Patayin mo na lang ako! Hiti Jill! Palayain sila! Wag! Huwag kayong lumapit! Lumapit pa! Papatayin ko siya! Uulutin ko lang. Palayain sila. Depende na lang. Kung kaya mo... Sabi, sinong utos? Nakidnapin ang anak ko? Walang utos!
Sino ang nagbigay ng lakas ng loob na kidnapin ang Little Prince? Hindi sasabihin? Bitayin sila. Gusto niyo pera o buhay? Kuya, sabihin mo na! May pamilya ako! Hindi ako pwedeng mamatay! Si Don Manuel Lim! Ginawa niya para ipaglaban si Prinsesa! Ano ang sinabi nila sa inyo? Alam niyo ba ang kaparusahan ng pagsisinungaling? Don Antonio, hindi kami magdadalawang isip. Si Don Manuel ang nagbigay ng 500 tael. Matapos kidnapin si Little Prince, ihulog sa gubat para kainin ng lobo. Hindi ko akalaing ganito kasama si Prinsesa. Di kayong patawarin ng bata. Putang ina, mga walang kwenta. Di nila man lang maalis ang bata. Miguel, mahal Lana, saan ka nagpunta? Nag-alala na ako sa'yo. Huwag mo hawakan. Isabelim, bakit ka ganito kasama? Pinakidnap mo si Miguel. Patayin mo pa. Maricel, bakit mo ako binabastos? Miguel man lang anak ni Don Antonio. Para na rin siyang anak ko. Mahal na mahal ko siya. Paano ko siya sasaktan? Opo, nang lumabas ang mga kidnapper, Prinsesa ay nagtanggol kay Miguel. Pinipigilan niya sila. Pinagsuntok siya nila pinahiga sa lupa. Nalaglag ang buhok. Mapupunit ang damit. Opo, Don Antonio. Nang dumating kami, Prinsesa ay nasa lupa. Tinatawag si Miguel. Umiyak ng malakas. Sa aming mga alipin, nag-alala na kami. Aray! Don Antonio! Alam ko na, madalas kang bisitahin si Miguel. Maricel, baka ikaw ay... Ngunit hindi mo ako dapat binabastos. Ginawa ko lahat para kay Miguel. Pinasyal ko si Miguel para mapablessing siya. Ang anak ko ay hindi mo basta-basta aakusahan. Tatanungin kita, ang pagdukot kay Miguel, may kinalaman ka ba? Ano ang ibig sabihin nito? Sinabi ni Isa na dinukot si Miguel. Ako ay nag-aalala, kaya dinala ko si Isa dito. Paano ako may kinalaman? Hindi mo naintindihan? Papaintindihin kita. Ang mga nahuling kriminal ay nag-amin na lahat. Ikaw ang nabigay ng 500 tael para itapon si Miguel sa mga lobo. Don Antonio, imposible ito. Paninira lang ito. May nagpaplano. Nasirain kami ni Isa. Opo, tatay! Tatay! Paninira lang ito! Walang iyan na paninira! Sa sitwasyong ito, kailangan kong labanan at ibalik ang sira. Don Antonio, sinabi ni Isa na nasa panganib si Miguel. Agad ako nagpadala ng tao at ito ang nahanap. Ano ito? Pakitingnan. Ang sulat na ito ay sa kriminal. Siya ang nagplano nito. Gusto niya kaming sirain. Don Antonio! Hindi ko to sinulat! Don Antonio, si Miguel ang aking anak. Paano ko magagawa na ipahamak siya? Ay, Don Antonio! Alam ko si Maricel. Baka nagkamali lang. Nabulag ng galit. Siya, hindi niya magagawa to. Si Miguel ang iwana. Kung hindi dumating si Don Antonio, si Miguel ay... Don Antonio, si Miss Maricel. Para protektahan si Miguel, nahulog si Prinsesa. Paano siya ang may gawa? Si Miss Maricel. Palaging galit kay Prinsesa. Makamatadal ng gustong magigante. Opo, Don Antonio. Nang dumating kami, nasa lupa si Prinsesa. Protektahan si Miguel. Mukha ay marumi. Prinsesa, paano magagawa to? Don Antonio, si Isabel, itinaturing na anak si Miguel. Para protektahan si Miguel, nahulog siya. Siya dito, nagkakalat ng kasinungalingan. Don Antonio, hindi ako. Sila ang nagkasundo para sirain ako. Don Antonio, ang babaeng ito ay masamang tao. May matibay na ebidensya. Kung hindi parusahan, hindi mapapatahimik ang palasyo at hindi malilinis si Isabel. Opo, Don Antonio. Walang kasalanan ako. Tama, ang sariling anak kayang saktan. Si Miss Maricel ay masamang tao. Para protektahan si Miguel, naranasan ni Prinsesa ang hirap. Parusahan siya. Don Antonio, hindi ako. Sila'y nagkasundo. Nagapagbantay! Bitain! Don Antonio, sandali! Don Antonio, sandali! Don Antonio, alam ko na ang katotohanan. Ang pagkidnap kay Miguel ay may kinalaman kay Don Manuel. Ano?
Hindi pwede! Itay! Hindi pwede! Don Antonio, siya ay taga rito. Nadadaanan lang siya. Pwede niyo siyang tanungin. Don Antonio, nadadaanan ko ang bahay ni Don Manuel. Nakita ko ang isang tao nagbigay ng pilak sa kanila. Sinabing kunin nila at patayin si Little Prince Miguel. Sinabing huwag mag-alala, may Don Manuel at Prinsesa Isabel. Ikaw! Walang katotohanan! Isa, listen. Isumpa mo sa akin lahat. Isa akong opisyal, si Doña Regina at Haring Felipe. May respeto sa akin. Ikaw ay prinsesa. Huwag kang mapahamak. Ganito na ang sitwasyon. Hindi na ako magsisinwaling. Walang kinalaman si Isa sa pangyayaring ito. Ako lang ang may gawa nito. Itay! Sumunod ka! Don Antonio, nakita ko si Miguel. Ay tunay na anak mo. Ngunit hindi kay prinsesa. Takot ako na baka maagaw ang posisyon ni Isa. Nalito lang ako. Kumuha ng kriminal para tanggalin siya. Don Antonio, ako ay matagal ng lingkod sa pamahalaan. Sana prinsipe, sa ngalan ng hari, patawarin niyo ako. Sa mga bagay na ito, si Isa ay walang alam. Sa simula hanggang huli, ako lang ang may gawa ng lahat ng ito. Itay! Bakit mo ginawa ito? Ikaw ay opisyal, nilabag ang batas. Nilabag ang dugong bughaw, napakalaking kasalanan. Mga bantay! Ikulong si Don Manuel Lim! Hindi ako makapaghatol, ngunit ipapadala ko ang kaso kay Haring Felipe. Haring Felipe ang maghahatol. Bitbitin. Opo! Itay! Itay! Kayo! Humalis! Alis! Ang iba, sumunod sa akin. Maricel, alalayan kita. Maricel Luna, ang galit na yon, sa susunod, babayaran mo. Nababasa pa ako ng mga sulat. Bakit ka nandito? Magandang araw, Haring Felipe. Tumayo ka! Magpaliwanag! Haring Felipe, may malaking pangyayari sa aking palasyo. Ang aking anak na si Miguel habang nagdarasal sa labas, halos mapatay ng mga kriminal. Ikaw, royalty tayo! Bilang ama, hindi mo ba siya pinoprotektahan? Walang ingat! Sa investigasyon, si Don Manuel Lim ang nagplano. Si Don Manuel Lim na naman! Walang takot! May lakas ng loob siyang patayin ng royalty! Wala siyang balak mabuhay! Haring Felipe, pakalma po! Pinagbantayan ko na si Don Manuel. Nandito ako para humingi ng tulong para kay Miguel. Makakuha ng hustisya para kay Miguel. Tingnan mo ang mga sulat, parang bundok na. Sa mga araw na ito, umu-united ang mga ministro para i-impeach siya. Sinasabing nagnanakaw at nagpapakalat ng kapangyarihan. Tingnan mo ang mga sulat. Halos dumikit na sa mukha ko. Nakikita mo ba? Masama ang bato ko, ayaw bumalik sa harem. Naguguluhan na ako. Siya naman, walang tigil. Parang may balak na si Don Manuel. Handa akong tulungan kayo. May balak? Malawak ang saklaw nito. Huwag magmadali. Siya ka pa, si Don Manuel Lim. Matagal na sa gobyerno. Maraming kaalyado. Para hindi mag-alala, ganyan. Obserbahan muna siya. Huwag magmadali. Susunod po. Bumalik ka. Ganyan, padalhan mo muna ng tao si Don Manuel na mag-obserba. Ang lahat ng bagay, i-report sa akin. Ang lahat ng kanyang mga krimen, isulat sa papel. Habang hinihintay ang ebidensya, ako ang hahatol. Naintindihan ko. Bumalik ka, hindi pa tapos... Sinasabi nila, sa daigdig, kaligtasan muna. Walang exemption, walaking usapan ito. Huwag ipangsabi. Naiintindihan mo? Natatandaan. Nagulat si Miguel. Alam mo naman, walang anak si kuya. Naguguluhan siya. May Miguel ka? Posibleng sa huli, ang trono, wala na. Humuwi ka muna. Husapan na lang. Humuwi ka na. Bakit nakatayo lang? Balik sa palasyo. Kailangan kong magpahinga. Miguel! Dahan-dahan.
Miguel! Tatay! Miguel! Tingnan mo, may dala akong pagkain. Maricel. Ang kusina ngayon ay nagluto ng puto ng Miguel. Mayroon ding mga pampalakas. May sugat ka pa. Pampalakas sa katawan. Ang bait ni Don Antonio sa inyo. May dala lagi. Miguel, kain na ng puto. Okay. Halika, from the Royal Clinic, new anti-scar cream. Apply daily, scars will fade. Prinsesa, si Don Antonio palaging pumupunta sa Pianyun. Alam ko. Siya kay Maricel at kay Miguel ay mas nag-aalaga. Alam ko. Bihira na rin siya dito. Alam ko. Isang mababang kasambahay. Bakit siya? Kung hindi ako muntik mahuli, hindi ako mapupunta sa sitwasyong ito. Prinsesa, huwag magalit. Hindi ko hahayaan ang isang mababang babae na lampasan ako. Pinagbabantayan pa si tatay. Ikaw, mag-isip ng paraan. Alam ko, Prinsesa, pwede nating humiitulong kay Doña Regina? Si Doña Regina, ina ni Don Antonio. Baka sakaling, para kay Don Antonio, mabili ng magandang salita kay Haring Felipe. Alam mo yan. Tama yan. Si Doña Regina ay mahalaga ang estado. Dahil dito, pinagbantaan si Maricel. Liza, maganda. Bukas sa palasyo. Alam ko. Tumayo ka. Palaging umiiyak. Walang hiya. Salamat po, Her Majesty. Her Majesty, ang aking ama, nag-aalala lang po siya sa akin. Nakita niya si Maricel na umuunlad. Nag-aalala lang po siya, kaya nagkamali siya. Si Maricel, pinagmamalaki niya ang pagmamahal ni Don Antonio. Hindi niya ako pinapansin bilang prinsesa. Wala siyang respeto. Takot siyang magdusa ako, kaya nagkamali siya. Her Highness, sa kadahilan ng matagal lang naglingkod ang aking ama, patawarin niyo po siya ngayon. Walang hiya. Ang iyong ama ay opisyal ng hari, may lakas ng loob na kidnapin ang prinsipe. Dapat siyang mamatay. May lakas ka pang ipaglaban siya? Her Majesty, ang aking ama ay nagkamali. Ngunit ang ugat ng lahat, si Maricel Luna. Kung hindi siya nag-away-away, paano magkakagulo sa palasyo? Sapat na. Ipahayag ang aking utos. Agad na ipatawag si Maricel. Gusto kong tanungin siya mismo. Sa kanyang paningin, may batas pa ba siya? Po. Salamat po, Her Majesty. Alam ko pong ipagtatanggol niyo po ako. Ako po, Maricel Luna. Magandang araw po, Her Majesty. Nabalitan ko na sa palasyo ay malakas ang loob mo at hindi nirerespeto ang prinsesa. Maricel, sabi ni Isa, walang respeto ka sa palasyo. Madaming beses kang sumuway. Totoo ba? Sa inyo, Doña Regina. Hindi po totoo. Sumusunod po ako sa batas. Hindi ko po sinuway. Si Prinsesa Isabel. Doña Regina, hindi niyo po alam, sanay siyang magpakaawa. Simula nang dinala siya ni Don Antonio, sumusunod sa kanya at pinagsasamantalaan ako. Ang mga bulaklak sa kwarto ko napupunta sa kanya. Wala akong respeto sa kanya. Si Prinsesa Isabel,
Sa tingin ko, hindi ka ganong klase. Ang totoo, si Tonyo noong nakaraan pumasok sa palasyo. Labanggit ka niya. Si Tonyo ay malamig. Bihirang banggitin ng iba. Ngunit pang ikaw ang pinag-uusapan, naging maraming salita. Kitang-kita na gusto ka niya. Miguel ay apo ko. Hindi pwedeng. Ang ina niya ay hindi kilala. Ako ang magpapasya. Magiging ikalawang asawa ka. Sa hinaharap, kung magkaroon ka ng anak, pag-iisipan ko na maging ikalawang asawa. Tonya Regina, paano niyo po nagawa? Isa, ang ginawa mo, pinapabayaan ko. Siya ay ikalawang asawa lang. Bakit hindi mo tanggapin? Salamat po, Doña Regina. Hindi po ako papayag. Alam mo ba ang sinasabi mo? Her Majesty, please calm down. I knew she's just pretending. Please sit. Sit down. Her Majesty, gusto ko lang mag-alada kay Miguel at mamuhay ng tahimik yaman ng palasyo. Hindi ko kailangan. Sino ang kinakausap mo? Huwag mong kalimutan, ang buhay mo ay nasa kamay ko. Pwede itaguyod kita o itumba ka. 5 taon nang nakalipas, nakatakas ako sa palasyo at nakaligtas. 5 taon na ngayon, magagawa ko pa rin. Ang gusto ko ay hindi kayamanan. Gusto ko ng respeto at karapatang pumili. Kung pipilitin niyo po ako, hindi ko maiwasang sabihin. Mas gugustuhin kong masira kaysa maging alipin. Mas matapang ka pa sa aking inaasahan. Since you don't want to be a concubine, then enter the palace to learn etiquette. Follow the headmaid to learn household management. When you've learned enough, then you can leave. Si Maricel ay nakulong sa palasyo. Sino pa ang makakalaban ko? Para sa iyo ito. Si Maricel ay nasa inyong pangangalaga. Prinsesa, huwag mag-alala. Ako po ay naintindihan. Later on, sisiguraduhin ko magdusa siya. Tuwid ang balakang, lumuhod pa lalo. Dapat mong alagaan si Don Antonio. Hindi mo alam ang basic etiquette. Buti na lang pinauwi si Peachy para bantayan si Miguel ang tagal. Na rin. Okay lang kaya si Miguel? Pasensya na po, Manang. Ulitin ang pagbendisyon. Kung hindi mo magawa, walang pagkain. Itaas ang mangkok. Tuwid ang balakang. Huwag kang manginig. Ate, ikaw, okay ka lang? Ikaw, bakit maraming sugat ang katawan mo? Kung hindi ako dumating, hindi ko malalaman na napakahirap ng pinagdaanan mo. Peachy, paano ka nakapasok? Pinakiusapan ko ang bantay para makapasok sandali. Ate, pag-uwi ko, sasabihin ko kay Prince na pinapaladay ka ni Doña Regina para alagaan si Miguel. Kumusta si Miguel? Kumusta siya? Okay si Miguel. Maayos siya. Narinig ni Don Antonio sa pintuan ng bahay. Dagdag 4 na bantay. Pinadawa din sa kusina ang paboritong kakanin ni Miguel. Pinadala din 2 katulong para alagaan si Miguel. Masako. Si Don Antonio ay abala. Humalis ng maaga, gabi na umuwi para may ginagawa na mahalaga. Ang oras niya kay Miguel, lumiliit na. Tuwing dumadalaw siya, tinatanong niya ang tungkol sa'yo. Ate, sa tingin ko, si Don Antonio ay tapat sa'yo. Hindi ko kailangan ang kanyang pag-ibig. Sana lang alagaan niya si Miguel. Masaya ako. Hindi ko gustong si Miguel magdusa tulad ko. Ate Sa, pagpunta ko. May isa pang malagang bagay. Nasasabihin ng akusasyon na nagnakaw ka ng Jade at sirain si Miguel, may ebidensya na. Ano ba talaga ang nangyari? Ate, naalala mo ba noon sa 3 kasambahay? Si Carmela ba? Carmela? Naalala ko siya. No ikaw ay inakusahan na nagnakaw ng Jade. Nagkataon lang na dumaan siya sa bintana at nahuli niya si Prinsesa at lai sa plano kang saktan.
Ngunit noon, wala kang kapangyarihan at hindi ka minamahal ni Don Antonio. Takot siyang magpatotoo, patayin ni Prinsesa. Walang nagawa. Matapos kang tumakas, narinig din niya utos ni Prinsesa kay Liza. Habulin ka, walang palya, patayin ka, walang buhay. Sa ang paglagay ng lason sa bintana. Narinig niya Prinsesa ang may gawa, ngunit may nagpanggap na may sala. Grabe siyang masama. Oo nga ate, sa loob ng maraming taon, palagi kami sinasaktan ni Prinsesa. Matagal nang hindi kinaya ni Carmela. Ngayon bumalik ka na at pinapahalagaan ni Don Antonio. Kaya sinabi niya ang lahat ng ito. Sabi niya pa, handa siyang mapatotoo. Matapos ang maraming taon, malinis na ang aking pangalan. Oo nga ate, magandang balita. May patotoo si Carmela, pwede kang makahinga. Peachy, pag-uwi mo mag-ingat ka sa galaw ni Don Antonio. Kung makita mo si Don Antonio, sabihin mo sa akin. Ako mismo magsasabi sa kanya. Oo nga, si Carmela din. Sabihin mo mag-ingat siya. Huwag bahuli ni Prinsesa, delikado siya. Huwag ka mag-alala ate, naintindihan ko. Tapos na ba? Hindi pwede magtagal. Ate, kailangan akong umalis. Alagaan mo ang sarili. Opo. Makaingat sa daan. Nahanap ko na po. Palihim na nagtitinda ng asin si Don Manuel. At nagpapautang din siya na may mataas na interes. Dito ang libro ng kanyang kasunduan sa mga negosyante. Mayroon dito ang personal na selyo ni Don Manuel. May iba pa bang nahanap? Dito ang lihim niyang sulat. Matagal ng kaawayan ni Hilagang Tribo. Silang dalawa ay nagkasundo kung atakehin tayo ng Hilagang Tribo. Si Don Manuel ang taga-suporta sa paghahatid ng balita. Sa oras na yon, hati sila sa pakinabang. Walang takot. Magtaksil sa bayan. May testigo at maigpit na binabantayan ng mga tagapagbantay. Agad maghanda ng kabayo. Ako mismo ang babalik sa palasyo. Dalhin ng testigo at ebidensya sa harap ng hari. Po, ako na po ang mag-aayos ng mga bantay. Miss Maricel, sabi ng bantay, pupunta si Prinsipe. Sabi ni Peachy, hanapin mo siya. Totoong ba? Opo, dadaan si Don Antonio sa hardin ng kanluran. Mag-ingat po kayo, Miss Maricel. Opo. Sa wakas, sa mga taon, nakatupad din ang aking hiling. Maricel, Don Antonio. kumusta ka dito sa palasyo? Lagi kang hinahanap ni Miguel. Okay lang ako. Okay lang si Miguel. Don Antonio. May napakahalagang bagay na kailangan kong sabihin kay Haring Felipe. Kausapin si Haring Felipe? Hindi pwede. Maraming alituntunin dito. Delikado ang iyong posisyon. Baka magkaroon ng problema. Don Antonio, may kinalaman ito sa amin ni Miguel at sa maraming bagay sa palasyo. Sige na. Don Antonio. Sumunod ka sa akin. Ngunit tandaan mo, sumunod ka sa akin. Hindi tulad ng ibang lugar. Isang maling salita. Baka mawala ang buhay. Naiintindihan mo? Salamat, Don Antonio. Pakiabot po sa hari. May mahalagang bagay. Si Don Antonio. Maghintay po, Don Antonio. Pupuntahan ko po ang hari. Pagpasok natin. Tumayo ka sa likod ko. Anuman marinig, anuman makita, huwag magsalita. Naiintindihan mo? Katandaan ko. Haring Felipe, nandito na si Prinsipe Antonio. Pasak! Pasok si Prinsipe Antonio! Magandang araw, Haring Felipe. Magandang araw, Haring Felipe. Umayo kayo. Salamat, Haring Felipe. Haring Felipe, ito ang ina ni Miguel. Ipinapakilala ko po. Kumusta, Maricel? Haring Felipe, napatunayan ko si Don Manuel ay nakipag-ugnayan sa Hilaga at nagbebenta ng asin. May mataas na interes. Si Luis Santos ang nag-aresto. Ang mga liham niya sa Hilagang Tribo.
May ebidensya din ng pagpilit ng utang. Pinilit ang utang? Si Don Manuel ay nagtaksil sa akin. Buti na lang may backup ako. Handa na ako. Nag-usap na kami ng tagapagbasa. Pinahina ko ang kanyang impluensya. Unti-unting pinahina. Na yon ang oras para hulihin siya. Parang paghuhuli ng manok. Tagapagbasa! Basahin ang utos! Isumpa ang bahay ni Don Manuel. Arestuhin ng lahat ng kaalyado. Opo. Agad ko pong iparating. Isinumpa ang bahay ni Don Manuel. Maghihirap si Isabel Lim. Madaling nga nating mapabagsak siya. Haring Felipe, may sasabihin po ako? Magbigay ka. Haring Felipe, si Don Manuel ay masama. Ang kanyang anak na Isabel ay hindi mabait. Ako ay dating kasambahay. Dahil sa inggit, pinilit niya kaming lahat. Pinainom kami ng gamot. Pinahirapan din kami. Hirap na hirap kami. Hindi. Ganito? Totoo ba? Hindi lang yan. Ninakaw din niya ang JD Don Antonio at ipinagbintang sa akin. Gamit ang init na bakal, pinilit akong magsalita. Buti na lang, naka-escape ako. Pinatay niya pa ako. Di pa matagal, nilason niya ang kanin ni Miguel. Gusto niyang pumatay. Hindi. Nilason? Ano ang lason? Hindi ko alam ito. Sa aking alala, si Isabel ay mabait. Mahilig sa simbahan at mabait sa mga tao. Bilang prinsesa, ay mapagselos at masama. Hinihiling ko po, Hari Felipe. Maipagtanggol ako. Tingnan mo! Haring Felipe, totoo ang lahat ng sinabi ko. Si Carmela, pwede siya magpatotoo. 6 na taon siyang pinahirapan ng prinsesa, kaya handa siyang magpatotoo. Walang ideya ang prinsipe tungkol dito. Don Antonio? Siyempre hindi. Sa labas, mukhang mabait. Ngunit, pag umalis ka, ganito niya. Tratuhing mga alipin. Hindi. Sa iyong palasyo, maraming gulo ang nangyari. Mas magulo pa sa akin. Basahin ang utos. Ipatawag! Prinsesa Isabel Lim at Carmela sa palasyo. Ako, may itatanong. Po! Stand! Salamat, Haring Felipe. Magandang araw, Haring Felipe. Stand. Don Antonio, busy ka sa trabaho. Bihira kitang makita. Halagaan mo ang sarili. Kung hindi, nakikita ko. Masakit sa puso. Kapatid na prinsipe, ano yung asawa ay napakamabait. Ngunit hindi ko alam, ang iyong kabutihan at pagmamahal ay ibinabahagi din sa iba sa palasyo? Kapatid, si prinsesa, nagluto na ng masasarap, di ba? Parang lumaki ka. Lumaki man o hindi, wala akong idea. Ang turtle soup dito ay pare-pareho lang. Haring Felipe, tingnan niyo si Don Antonio. Umuurong na siya. Mas mabuti siguro, maghapunan tayo dito. Wala akong oras kumain. Anong kaso? Anong kaso? Alam mo, kung may kinikilingan ka at lahat ng ginagawa mo, bawat isa, alam ko lahat. May nagreklamo na sa akin. Laban sa'yo. Alam mo, mula sa pangpapainom ng gamot hanggang sa pangpatay. Ang lahat ng ito. Kinakabahan ako. Alam mo, hindi ito gawain ng babae. Anong klase ito? Haring Felipe, pasensya na. Mabilis lang, hindi ko naintindihan. Hindi ba malinaw ang sinabi ko? Gamot na pangpatay. Paglason, pagpatay, hindi pa malinaw? 3 kasalanan. Hari Felipe, saan niyo narinig ang mga ito? Wala akong ideya tungkol dito. May naglason sa akin. Pinagbintangan ako. Sino ang nagbintang? Si Maricel. Si Maricel ang nagbintang. Kapatid, nakita mo? Nagkamali siya. Wala akong sinabi. Wala akong sinabi sino. Paano mo alam na si Maricel ang utak? Haring Felipe. Carmela, tumayo at magsalita. Alamin mo, ang lahat ng ginawa ni Isabel sa palasyo, sabi mo sa akin,
Ako ang bahala. Walang nangaapi. Anong ginagawa mo? Bakit ka inihingal? Bilisan mo! Sagot po, Haring Felipe. Tama po kayo. Carmela, araw-araw ay mabait ako sa'yo. Bakit mo ako sinisiraan? Alam mo pa ba? 3 taon na ang nakalipas. Napaso ko ang baso. Pinahirapan ako ni Liza. Ang buhay ko halos mawala na. 5 taon na ang nakalipas. Pinagbinta mo si Maricel. Matapos mo siyang paalisin, gusto mo akong ipagbili. Kung hindi ako makaawa. Nung araw, pinilit mo kaming lahat uminom ng gamot para hindi mabuntis. May 2 kasama na nabuntis. Pinatay mo rin ang kanilang sanggol. Prinsesa, ang sama ng puso mo. Patayin mo pa ang bata. Ano? Akala ko, wala akong anak. Si Prinsesa man, o kasambahay, walang anak. May anak pala ako dati. Matapos tumakas si Miss Maricel, narinig ko kang utusan si Liza. Napatayin siya. Ilang araw na ang nakalipas, nilason ang lugaw ni Miguel. Nasa labas ako ng bintana, narinig ko lahat. Ikaw ang nag-utos kay Liza na lasunin siya. Hari Felipe! Walang kasalanan ako! Pinagbintang lalako! Hindi ko narinig ang ganitong bagay! Paano mangyari? Mula sa edad ng 16, nagsilbi ako ng palasyo. Her Majesty, siya ay nakakaalam at nakikita. Pati ang aking ama. Siya ay matagal na lingkod. Para sa inyo at Yumaong Hari, nagbigay ng malaking serbisyo. Paano kayo maniniwala sa chismis? Tapos ka na? Ha? Idadamay si Doña Regina. Idadamay si Yumaong Hari. Walang mangyayari. Hindi ako natatakot. May testigo at ebidensya. Magdedebate ka pa? Alamin mo, pinatay mong sanggol. Pinahirapan ng alipin. Alam mo ba ang kasalanan? Ikaw din, bilang prinsipe, hindi mo pinatupad ang batas sa palasyo. Alam mo ba ang kasalanan? Ako ay nagkamali. Guardia! Ikulong si Prinsesa Isabel. Si Liza at Ima pa, arestuin sila. Carmela, sama ka sa tagapagbantay. Arestuin ang lahat. Bitayin! Don Antonio! Haring Felipe! Haring Felipe! Walang kasalanan ako! Walang kasalanan ako! Don Antonio, tulungan mo ako! Si Maricel ang nagbintang sa akin! Don Antonio! Ang paghihiya ay nabawi na. Kapatid na prinsipe, nagawa ko na. Isa na lang ang anak mo, Miguel. Alagaan mo siya. Alam mo rin, walang anak ang kapatid. Paano ang malaking bansa? Nandito si Maricel. Paalisin muna siya, ha? Halika dito! Halika! Siya ang paalisin, hindi ikaw. Halika dito! Hay naku, bobong bata. Alam mo rin, walang anak si kapatid. Tama ba? Hay naku, magmadali ka. Ang anak mo Miguel, alagaan mo sa hinaharap. Baka siya ang hari. Hay naku, bobong bata. Umuwi ka na. Alagaan mo siya. Opo. Gusto kong makita si Don Antonio. 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 Alis! Gusto kong makita si Don Antonio. Ikaw! Tigil! Wala mo to si Don Antonio! Walang makakapasok o makalabas! Alice, gusto kong makita si Don Antonio. Ako ang anak ni Don Manuel Lim, ang tanghing prinsesa ng palasyo. Magbabawal ba kayo sa akin? Tanggapin mo ang katotohanan! Utos mismo ng hari na yon ikaw ay isang kriminal. Saan mo kinuha ang lakas ng loob na tawagin kang prinsesa? Walang galang. Ang katayuan ko bilang prinsesa, walang karapatan kang manghimaso. Abangan mo kapag lumabas ako. Sisiguraduhin kong magsisisi ka. Mas mabuting alalahanin mo ang sarili mo. Kalahating oras na nakalipas. Nagsimula ng i-raid ang bahay ni Don Manuel Lim. Si Don Manuel ay nagtaksil. Maraming kasalanan. May matibay na ebidensya. Utos ng hari na ipapatay siya. Ang buong pamilya ipapadala sa malayo. Walang matitira. Hindi pwede! Si tatay ay tapat! Si tatay ay tapat ni Hari Felipe! Paano? Paano papatayin ni Hari Felipe si tatay? Nagsisinungaling ka! Lahat sila nagsisinungaling! Liza! Lahat
ako pababayaan. Nandito ka para tumawa sa akin. Ha? May utos ang hari. Sa ngalan ng langit. Utos ng hari, Prinsesa Isabel Lim, mapangahas, mapangselos, karapat-dapat ipapatay. Dahil babae siya at ang pamilya ay nahatulan, palayain sa kamatayan, lipulin bilang tao, ipapadala sa malamig na lugar, hindi na makabalik sa Maynila. So be it! Prinsesa! Maricel! Dahil sa'yo, hindi ako masaya. Hindi ka rin mabubuhay. Prinsesa! Hanggang ngayon, hindi ka pa humihingi ng tawad. Antonio, pinipigilan mo ako. Para sa isang alipin lang, pipigilan mo ako. Isabel Lim, ikaw na sumira ng sanggol, mapang-api, sumuporta sa ama na nagtaksil sa bayan. Anong karapatan mo na tawagin siyang alipin? Ikaw? Ako ang masama. Binata pa lang ako. Sumunod ako sa lahat mo. Sabi mo gusto mo tahimik? Pinayos ko ang palasyo para tahimik. Tahimik na. Nang api si Doña Regina. Ako, sa palasyo ni Doña Regina, lumuhod ng 3 oras. Nagmamakaawa para sa'yo. Antonio, ikaw ang asawa ko. Kami ang legal na mag-asawa. Si Maricel ay isa lang na babae na nakasama mo. Bakit mo, para sa kanya ako ay niloko? Bakit para sa kanya nakalimutan mo ang kabutihan ko? Wadya, bantayan ninyo siya. Isugod sa utos ng hari. Kung magulo siya ulit o magpapatawa, putulin ang kanyang kamay at paa. Antonio, ang pinakamalaking pagsisisi ko ay ang ikasal sa'yo. Lahat ay tapos na. Tatay! Tingnan mo, sulat ko to. Itinuro to ni Guro ngayon. Miguel, galing mo sumulat. Gabi-gabi, gawa tayo ng paborito ni Miguel. Okay lang? Yehey! Pinakamabait si tatay! Halika. Maricel, may sasabihin ako sa iyo. Magbigay po kayo. Maricel, sa panahong ito, kasama kayo ni Miguel. Naintindihan ko ang tunay na buhay. Pinahirapan kita dati. Alam kong hindi sapat ang sorry. Gusto kong bigyan kayo ng pagkakakilanlan at isang tunay na tahanan. Halika. Gusto kong ikaw ang maging prinsesa. Bukas, pupunta ako sa palasyo para humingi ng pahintulot. Sasabihin ko sa kanila na ikaw ang gustong kong makasama habang buhay. Don Antonio, mahina uri ako. Walang magulang. Pinagpala niyo po ako. Maricel, pinapangako ko sa iyo. Mula ngayon, kasama mo ako. Walang magdaring, saktan kayo. Tiwalaan mo ako. Pwede ba? Opo. Bakit may oras kang pumasok na yon? Nandito po ako ngayon para kay Maricel. Gusto ko siyang pakasalan bilang prinsesa. Hiling ko po na payagan niyo kami.
Tonyo, alam mo ba ang kanyang pinagmulan? Kung siya'y gawing prinsesa ang buong bansa, anong sasabihin sa palasyo? Ang sasabihin nila sa kanya? Wala akong pakialam. Si Maricel, bagaman alipin, mas matatag siya kaysa maraming dalaga. Mas mabait. Ang babaeng tulad niya, karapat-dapat maging prinsesa. Kailangan din ni Miguel ng isang marangal na ina. Kailangan ko din si Maricel. Sa kanyang presensya, ang palasyo ay parang tahanan. Alam ko po mahalagang batas. Ngunit gusto ko pong sabihin, sana po ina, para sa akin, para kay Miguel, payagan po kami. Sige na lang, alam ko din. Totoo ang pagmamahal mo kay Maricel. Hindi kayang mawala si Maricel ni Miguel. Siya ay mas matapang kaysa sa aking inaasahan. Hindi na ako tututol. Ngunit ang huling desisyon ay nasa Haring Felipe. Salamat ina. Pupuntahan ko na si Kuya. Magandang araw, Haring Felipe. May kailangan ka? Sabi mo. Kuya, nandito ako ngayon. May hinihingi po. Huwag na humingi! Kami ay magkapatid. Sabi mo lang kung ano ang gusto mo. Ang daldal mo. Nalito ako dati. Pinahirapan si Maricel. Gusto ko siyang bigyan ng pangalan. Hiling ko po, kuya gawing prinsesa si Maricel. Hay nako. Hay nako. Ang kulit mo. Siya ay alipin lamang. Paano maging prinsesa? Hindi pwede. Kuya, totoo akong nagmamahal kay Maricel. Wala ring kwenta ang pagmamahal. Ikaw ay prinsipe, siya ay alipin. Walang hiya ka. Ako, may hiya pa. Sa ating pamilya, hindi pwede ito. Kuya, ikaw ay nanghako kung balutas ko si Don Manuel. Walang regalo pa. Humihingi po ako. Palitan ng gawa ang pagpapakasal kay Maricel. Palitan ng gawa? Maghahagal ka sa akin? Alam mo, ako pa rin ang kuya mo. Kung hindi ka makikinig sa akin, hahampasin kita! Haring Felipe! Magandang araw, Lola Regina. Haring Felipe, pakinggan niyo ako. Walang halaga ang pinagmulan. Ang puso ni Tonyo ay kay Maricel na. Mas mahalaga ito. Usapan ng mga opisyal, paglipas ng panahon, paghandaan ng Tonyo ang kasal, makita ng lahat na magaling siya, sasara na ang bibig nila. Lola Regina, ako rin ang anak mo. Simula pagkabata, mas paborito mo si Tonyo. Sige na, ako ay pumapayag. Salamat kuya. Salamat Lola. Hindi. Lola, ako rin ang anak mo. Dahan-dahan. Don Antonio. May utos ng hari! Maricel Luna, tanggapin ang utos! Sa ngalan ng langit! Utos ng hari. Prinsipe Antonio, ang kanyang asawa Maricel, ay mabuting tao. May gawa sa pag-alaga. Itinalaga bilang prinsesa, pumili ng araw para sa kasal. So be it. Salamat, Haring Felipe. Ina, magiging prinsesa ka na. Makakasama ko na ba sina tatay at ina sa isang bahay? Mula ngayon, hindi na tayo maghihiwalay. Dahan-dahan. Binabati kayo, Don Antonio. Binabati kayo, prinsesa. Babalik na po ako sa palasyo.